receive na natin ang pagpapala sa gabing ito, mga kapatid. Lord, as we call on our pastor, Pastor Ian. God bless you, Pastor Ian. Sarili, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. Minsan pa, Jesus is here. Jesus is here. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Do we believe Jesus is here? Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Thank you, Jesus. Manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, muli kami narito, nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya at kalakasang ginagawad mo, Panginoon, ng aming mga paa, Panginoon, ay muli dinala mo sa dakong ito, Panginoon, at laging ang mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay ay lagi itong merong layunin, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, we pray, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na umaliw, Panginoon, sa iyong mga anak, tumugon sa bawat pangangailangan. Ang dahilan ng kanilang paglapit, O Diyos, Ikaw ang siyang tunay na nakakaalam, Panginoon. Magawa nila, Panginoon, maitaas ang kanilang pananampalataya, Panginoon, at hilingin ang anumang bagay na nais nila, Lord, sa iyong mga paanan. Lord, kung meron mang bahagi sa aming mga puso, Panginoon, na nagiging hadlang upang makabalong ng malaya, Lord, ang banal na Espiritu Santo, Lord, pagpatawad mo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na maisantabi ang mga bagay na ito, Panginoon. Ang sabi ng Scripture, itabi ng walang liwag ang bawat kabigatang nagpapabagal sa amin, Panginoon, sa pagtakbo sa lakbaying, Panginoon, na binigay mo sa amin. At Ikaw, Lord, ang siyang maging dahilan at maging hakda, Panginoon, ng lahat ng aming ginagawa, lahat ng aming sinasakripisyo, Panginoon, magawa naming makahatak ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo sa gabing ito. We pray, O God, na sa aming paglapit, in reverence and all respect, O God, ay tumayo ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Bless everyone, Lord, mga nangihina, Panginoon, sa kanilang mga katawan, merong mga karamdaman, Panginoon, tinataas namin, Lord, walang karamdaman na maaaring tumayo sa iyong pangalan, Panginoon Jesucristo. Kaya, Lord, hinihiling ko, Panginoon, ang kagalingan ng bawat isa, Panginoon, mula ulong hanggang paa, Panginoon, ay pabalungin mo, O Diyos, ang kagalingan ng gagaling sa iyo, pagkat Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na siyang Jehovah Rapha, Panginoon, ng Old Testament, and Jesus Christ of the New, Lord. Maging Lord, ang kapatid namin, Panginoon, hindi ko maalala ang kanyang pangalan, ngunit kilala mo siya, O Diyos, na humihiling ng kagalingan sa iyo, Panginoon, at maging sa operasyon, Panginoon, ay hawakan mo ang bawat kamay, Lord, ng doktor at ipagkaloob mong kagalingan sa kanya, ayon sa kanyang pananampalataya. Grant this, O God. Ikaw, Lord, ang siyang mag-minister sa amin, at Ikaw, Panginoon, ang maglagay ng alab, Lord, sa aming puso. Nang habang aming pinagpuputol-putol ng mga salita, Lord, sa gabing ito ay magawa naming sabihin, hindi ba't ang aming puso'y nag-alab nang mangusap siya sa aming kalagitnaan. Grant it, O God, pagkat Ikaw, Lord, ang siyang nais naming makita, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin na may pananampalataya
Sa ipon dakilat matamis na pangalan aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Glory to God. Amen. Lord, at tayo po ay babasa na ng ating pong scripture sa gabing ito. Pagbati po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Amen and amen. So dito po sa Book of Mark, chapter 16, verse 7 to 12, sabi dito, but go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee. There shall ye see him, and he said, as he said unto you. Sabi niya pa dito, and they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed, neither said they anything to any man, for they were afraid. 9. Now when Jesus has risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. 10. And she went and told them that he had been with him as they mourned and wept. Pumunta siya doon, mga kapatid, sa mga disciples. And they, sabi dito, when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. Hallelujah. Bakit kaya sila hindi naniwala? After that, he appeared in another form unto 2 of them as they walked and went into the country. Isa pang scripture sa Luke, verse 24, sabi dyan, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them all the scriptures were the things concerning himself. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone farther. 29, but they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. 30, and it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake it, and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and vanished out of their sight. 32, ito yung pinaka magandang testimony. And they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo'y malaya na pong makaupo. Salamat sa ating Panginoon. Nais ko mangusap sa gabing ito, mga kapatid. Amen. Expounded Scriptures, at may subtitle po ito na Realization. Amen. So kasi nabasa natin kanina, yun dun sa Scripture, habang pinabaybay natin yung Scripture kanina, binanggit doon, ine-expound nung lalaking sumabay doon sa 2 tao, mga kapatid. At alam natin yan, as a believer, si Cleophas yan, and unnamed na disciple, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, na minsan pa ay makapag-minister po sa inyo. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. I believe na tayo sa gabing ito ay merong expectation, at ang expectation na yan, mga kapatid, kung yan ay merong pananampalataya, mga kapatid, ay maaabot yan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, we are not looking sa tao, kundi, sabi nga, alam mo, ang ibig sabihin ng gift, sabi ng prophet, gift ay hindi yan parang paghawak lang ng tabak tapos iwawasiwas mo. Sabi doon, gift, para fully ito ay magamit at mag-operate, mga kapatid, ang kailangan gawin ng minister, mga kapatid, ay get yourself out of the way. Para ang Panginoon mismo ang makagamit, mga kapatid, doon po sa nagsasalita. And also, yung nakikinig, mga kapatid, hinihiling natin lagi, mga kapatid, na ang Panginoon ay pahiran tayo ng langis, ang bibig nung nagsasalita, at maging ang tenga nung nakikinig, maging ang mga puso nila, upang walang masayang na salita sa ating Panginoon sa gabing ito. Amen. So, I believe ang bawat isa sa inyo ay nagre-recover pa sa kalakasang natural, mga kapatid, dahil hindi biro ang naging preparation ninyo sa inyong anniversary. Maging kami rin, sister wife ko, mga kapatid, dahil alam naman ninyo na
yung aming pastor po ni Pastor Mon ay kinuna ng ating Panginoon. So from Sunday to Thursday, talagang pagod din kami mga kapatid. Kaya nga nung anniversary niyo, parang babagsak ako mga kapatid, pero salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng kalakasan. At tanging paraan lang din talaga para mapalakas tayo, both spiritual and natural mga kapatid, ay pag nag-gather tayo mga kapatid sa salita ng ating Panginoon at nakikita tayo mga kapatid na nasa gawain sa Panginoon mga kapatid. So, ang Panginoon ang patuloy na mag-comfort sa atin sa bawat isa mga kapatid sa gabing ito. So, expounded scripture at may subtitle na realization. Amen. So, tulungan tayo ng Panginoon. Realization, mga kapatid, napakahalaga yan sa buhay ng believer, mga kapatid. Na habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, hindi lamang tayo nag-ookupa ng isang upuan, mga kapatid, at naglilingkod, ginagawa ang lahat ng bagay, ngunit sa bawat pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya, mga kapatid, dapat meron tayong mga nare-realize, merong nare-recognize mga kapatid, kasi dun lang tayo magkakaroon mga kapatid ng tinatawag po na growth mga kapatid. Diba? Kapag for example, ang isang ministro mga kapatid ay tumayo sa likod ng pulpito, mga kapatid, nangaral mga kapatid, pag umuwi tayo, dapat ito yung message ni pastor, ano yung realization? Diba? Ito yung message ni pastor, ano yung realization? Amen. Kasi hindi dapat natin malampasan yung bahaging yan mga kapatid, dahil dyan lamang natin mga kapatid makikita rin ang ating posisyon sa ating Panginoon. Diba? Gifts and callings are without repentance, and yung pagpili at pagtawag ng Panginoon, yung inyong team mga kapatid, ay malaking bagay ang nagagawa niyan mga kapatid, parang isang Kristiyano mga kapatid ay maging matibay sa ating Panginoon. Di ba? Yung scripture na yan mga kapatid, yung binasa ko na Luke mga kapatid, ay familiar sa atin yan, dahil yan yung mga panahon na yung mga disciples mga kapatid ay nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo ay para bang nahirapan silang tanggapin. At para bang hindi nila nauunawaan yung nangyari sa ating Panginoon. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, sapat ang 3.5 years mga kapatid para sabihin ng Panginoong Jesucristo ang layunin mga kapatid ng pagkakasugo sa Kanya sa lupa, at dapat sana mga kapatid, mahaba-haba yung 3.5 years eh. Diba? Para malaman nila mga kapatid kung saan tutugay-gay mga kapatid ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo at kung ano po ang dulo nito. Nanawa sa atin as a believer din ay hindi natin masumpungan ang ating sarili na para bang yung ating pong pagsunod lamang dito ay dahil nandyan si brother, si sister, si pastor at lahat. Dapat alam mo ang layunin ng Panginoon sa buhay mo at kung bakit ka naglilingkod mga kapatid. At merong mga scripture mga kapatid na dapat ma-fulfill. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo wala naman siyang ginawang bagong bagay. Na lahat ng mga bagay mga kapatid sinabi from Moses mga kapatid hanggang dun sa mga propeta, sabi kanina mga kapatid ay tinutupad niya lang mga kapatid yung mga scripture. At kuminsan mga kapatid, sabi ng prophet, kapag ang isang Kristiyano ay hindi fully centered ng kanyang buhay sa ating Panginoong Jesucristo, lahat mga kapatid na marahil eksperyensya na hindi gaanong maganda o magaspang ay ituturing niya na puro disappointments. Diba? Minsan, natitempt tayo. Kapag merong mga sirkumstansyang hindi maganda mga kapatid, napakahirap para sa atin na tanggapin. Pero pag naaalala natin yung pangangaral, yung scripture nang sabi, all things work together for good to them that love God, di ba't nagkakaroon ng kaaliwan sa ating puso na tanggapin ang isang bagay kahit pa napakabigat nito? Hallelujah! Di ba? Ako gusto ko maging totoo sa inyo mga kapatid. Di ba? Yung pastor ni Sister Glay, ng aking wife, Pastor Mon, isa sa mga pinaka-close na minister sa akin mga kapatid. At nung malaman ko mga kapatid na nawala siya mga kapatid, ay mabigat talaga sa aking puso. Kasi sabi ko, Lord, parang biglaan. Pero alam natin walang biglaan sa ating Panginoon. Lahat yan inordain niya mga kapatid. Kaya lang nandito tayo sa flesh mga kapatid, kaya nagmumurn tayo mga kapatid. Pero sabi ng scripture, blessed, mapalad mga kapatid, yung pong nasa morning dahil ang comfort ng Panginoon ay nandoon. Bago i-permit ng Diyos, mga kapatid, ang isang circumstansya, nandyan ang attribute niya mga kapatid para abutin ng tao mga kapatid. Kaya lahat ay ibabalik natin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Ganyang kabuti ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa atin.
Kaya kung sa gabing ito mga kapatid, meron tayong kalumbayan, kung nangihina tayo mga kapatid, hatakin natin ang kanyang presensya mga kapatid sa gitna, kalagitnaan natin mga kapatid, at siyang mag-minister at umabot sa bawat pangangailangan niyo mga kapatid. Amen. Glory to God. Nais kong muna nga mag-quote siguro marahil ng scripture. Hindi ko kasi nilagay dito sa presentation dahil mahaba mga kapatid. Amen. Balikan natin mga kapatid yung pong scripture na binasa ko kanina from Mark. Mark chapter 16. Buuin natin mga kapatid yung buong senaryo mga kapatid. Sabi niya dito sa Biblia po, Mark chapter 16 verse 1, sabi dito, at nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran ng ating Panginoong Jesucristo. Yan kasi napakahalaga mga kapatid, sa kultura nila mga kapatid, yung pagpahid ng oil. Kasi meron silang yung Passover mga kapatid, ang ginagawa pala doon, bago ihain yan, kukuha ng unblemished na lamb, tapos i-anoint nila mga kapatid yung paanon, yun doon. Kaya bago mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, si Maria na taga Bethany mga kapatid ay ginawa ang bagay na to, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin niyo ang ginawa ng babaeng ito kapag tuwing ipapangaral niyo ang ebanghelyo, pagkat gumawa siya ng isang magandang bagay. 2, sabi niya, at pagka umagang-umaga ng araw ng Sanlinggo ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At sabi dito, ang kanilang pinag-usap-usapan, sino kaya sa atin na magpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? Diba? Alam niyo mga kapatid, for 3.5 years, laging sinasabi ng ating Panginoon yung kanyang departure. At nung napufulfill na yung mga scripture mga kapatid, para bang hindi maidikit, maunawaan ng mga disciples mga kapatid, na unti-unti napufulfill yung mga scripture. Kaya nung pangatlong araw mga kapatid, napupuntahan nilang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, ang sabi nila mga kapatid ay, sino kaya sa atin yung magugulong ng bato? Kasi ang ating Panginoon, nandun sa libingan, kultura nila yan, merong bato doon mga kapatid. Sabi doon ay kailangan merong magulong na lalaki doon mga kapatid. Pero ang sabi nila, yung mga babae kasi ito napupunta doon, sino kaya? So ang tingin talaga nila, nandoon mga kapatid ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan, mga kapatid, kahit believer na tayo, meron tayo mga bagay na nakakaligtaan, nakakalimutan. Diba? Maging totoo tayo dyan. Diba? Nagkakaroon ng spiritual na amnesia. Diba? Ano yung spiritual na amnesia, Pastor? Hindi mo alam ang posisyon mo sa ating Panginoon, kung minsan hindi mo alam ang gagawin sa loob ng isang circumstansyang hindi mo inaasahan. Pastor, paano nagkakaroon ng spiritual na amnesia? Sabi ng prophet, 3 bagay. Sabi niya ay, una ay pagkabigla. Pagka mayroong nabibigla sa trials, pag may nabibigla tayo sa isang problema, sa isang suliranin, ang sabi dun, pangalawa, sobrang pag-aalala. Diba? Ngayon, nare-recognize natin, kaya pala, kung minsan nawawala ako sa posisyon ko kasi alalang-alala ko masyado. Sabi nga, kahit nga yung ibon, mga kapatid, kung hindi pahintulot ng Panginoon, hindi malalaglag. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi dapat tayo mag-alala. Hallelujah. Pangatlong dahilan mga kapatid, pagkaipit sa dalawang opinyon. Yan yung 3 bagay mga kapatid na nagbubunsod sa isang mananampalataya na magkaroon ng spiritual na amnesia. Diba? Pag naipit ka sa dalawang opinyon, hindi mo alam ano ba kanan, kaliwa, ano bang tama, pero ang pinakatama ang salita ng ating Panginoon. Kaya kung wala ang salita ng Panginoon sa puso natin mga kapatid, talagang makakalimot tayo mga kapatid. Gaya na itong mga apostles na ito mga kapatid, nakasama nila for 3.5 years. Pastor, given naman yan kasi wala pa silang Holy Ghost. Yun nga, mga kapatid. Dahil wala pa ang Holy Ghost, kahit pa ang Panginoon ay naghasik ng binhi sa kanilang puso, hindi pa makwiken-kwiken, mga kapatid, yung mga binhi yun kasi wala pa, mga kapatid, yung Espiritu Santo. Amen. Tuloy pa natin. Sabi dito, 4, at pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato. Sapagkat yaoy totoong malaki. Sa ibang record, mga kapatid, at sabi doon, merong yung angel of the Lord ay bumaba, mga kapatid, doon po sa libingan ng ating Panginoon at ito'y iginulong niya, mga kapatid. Dahil kailangan lumabas ng ating Panginoon. Diba? Isipin natin, mga kapatid, sa mga scripture na yan, mga kapatid, ibinili na ng Panginoon yan sa kanila. Pero nakalimutan nila, mga kapatid. Bakit? Kasi panahon na yan, nandun sila sa mourning phase. Nagmo-mourn sila sa pagkawala ng ating Panginoon. Kasi ang isip nila, ang pagdating ng Mesiyas, mga kapatid, ay mag-aalis sa kanila dun sa pamamahala ng mga Romano. Pero higit ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo na alisin ang tao, mga kapatid, sa pagkakasala
dun sa kasalanan, mga kapatid. Higit na deliverance, mga kapatid. At kuminsan napapaisip tayo, ang tagal nilang kasama ang Panginoon. Tapos hindi nila naunawaan yung mga bagay na mangyari. Kuminsan tayo rin naman. Nakakalimot din talaga tayo. Kahit kabisado natin yung scripture. Kailangan lang may dumating, mga kapatid, na inspiration. 6, sabi dyan, nung 5, nung pumunta sila, sabi, pagkapasok sa libingan, ang kanilang nakita ay isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na maputi. At sila'y nagitla. 6, at sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno, na ipinako sa krus, siya'y nagbangon. Wala siya rito. Tingnan niyo ang dakong pinaglalagyan nila sa kanya. 7, ano yung bilin, mga kapatid? Sabi dito, datapwat magsiyaon kayo, sabihin nyo sa kanilang mga alagad at kay Pedro, pagka-disciples, alam mo na agad yan, 11 Pero bakit napaka-specific nung angel, mga kapatid, nabanggitin si Peter? Mamaya dadaanan natin, mga kapatid. Sabi niya, sabi niyo kay Pedro, siya'y mangunguna sa inyo sa Galilea, doon niyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Kailan nangyari yan, Pastor? Di ba nung gabi nakukunin ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, di ba nagbilin siya? Sabi niya, mangyayari ay sasaktan yung pastor, magngangalat yung mga tupa at mga titisod ang iba. Tapos si Peter may sagot, di ba? Sabi niya, Lord, matisod man ang iba, hindi ako matitisod. Pero sabi ng Panginoon, alam mo, Peter, bago pa tumilaok ng makalawa, yung manok, ay ikakaila mo ko ng 3 beses. So merong bilin, mga kapatid, alam mo, ang preaching, bilin din yan Diba? Kapag nangangaral ang pastor dito, mga kapatid, ay ikiling ninyo ang inyong pakinig dahil yan ay pag-iiwan din ng bilin sa inyo, mga kapatid. Dahil matapos ang pangangaral, darating ang mga pagsubok, darating ang mga suliranin, at alam ninyo, mga kapatid, kung paano, mga kapatid, paglabanan ng mga bagay na yan. Pero makikita natin, mga kapatid, nung sabihin ng Panginoon yan, sabi niya ay, ako'y manguna sa inyo sa Galilea. Pero namatay siya diba? So minsan inisip natin, ito yung plano, pero ba't parang hindi natupad? Pero ang Diyos, mga kapatid, alam niya lagi yung kanyang ginagawa. Kailangan natin, mga kapatid, manatili dun sa instruction na binigay ng Diyos, mga kapatid, dahil yun po ay merong layunin, bakit niya yun sinabi. 8, sabi niya, at sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan sapagkat sila'y nagsipangilabot at nanggitla at hindi sila nangagsabi ng anuman sa kanino man sapagkat sila'y nangatakot. Nang siyang ay magbangon ng unang araw, ang ating Panginoon ng Sanlinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena. Sabi doon, ang daming babaeng pumunta doon. Si Maria na nanay ni Santiago, si Mary Magdalene, si Salome, mga kapatid. Pero after, mga kapatid, na makita nila wala ang Panginoon doon, sila'y pumunta doon sa mga disciples, sinabi nila, nagbangon na ang Panginoon, pero hindi na niniwala yung disciples, tsaka yung other disciples. Kaya bumalik si Mary doon na natili. Kaya mga kapatid, pagka tinawid mo yan sa John, kasi yung 9, sabi dito, nang siya'y magbangon ng unang araw ng Sanlinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanyang 7 demonyo ang pinalabas. Pag tinignan mo yun sa John, pag nakita natin yung John chapter 20, verse 15. Dahil yung 4 gospel, mga kapatid, minsan, pagka hindi ka binigyan ng kapahayagan ng ating Panginoon, malilito ka dun sa mga kwento. Pero hindi pwedeng magkamali ang Biblia. Dahil lahat yan, mga kapatid, ay nagpapaaninaw sa isang yung buong ebanghelyo, mga kapatid, upang higit natin itong maintindihan. Sabi dyan, John chapter 15. Sabi dito, Jesus said unto her, kasi si Mary, nakita niya, mga kapatid, inahanap niya pa rin yung katawan ng ating Panginoon. Sabi niya doon, ay minilapitan siyang lalaki. Sabi niya, siguro kala niya gardener. Sabi niya, nakita mo ba ang katawan ng aking Panginoon? Sabi niya, Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be a gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Hinanap nila, mga kapatid, yung katawan ng ating Panginoon. Pero pagdating sa 16, mga kapatid, ang sabi dito, Jesus said unto her, Mary. At doon lang, mga kapatid, na-recognize, mga kapatid, ni Mary na yung kausap niya, na akala niya gardener, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Naasabi, mga kapatid, sapat, mga kapatid, kay Mary Magdalene na ma-recognize niya na ang Panginoong Jesucristo yung nagbangon kahit iba ang kanyang form
Doon lamang mga kapatid sa tinig ng ating Panginoon. Dahil unang-una kilala siya bilang Magdalene. Pero pag tinatawag siya ng ating Panginoon, Mary Magdalene. Kaya mga kapatid, ang isang believer, kung hindi rin yan babad sa salita ng ating Panginoon sa preaching, hindi mo marirecognize ang presensya ng ating Panginoon na tumatayo sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Kaya kailangan maikiling ang ating pakinig, mga kapatid, tuwing mayroong pangangaral ng salita. Ano po ang benefit niyan, Pastor? Sabi, faith cometh by hearing the word of God. Dahil doon lamang tayo, mga kapatid, mapapalakas. At nung sabi, mga kapatid, na ma-recognize ni Mary ng ating Panginoon, hahawakan niya sana. Pero sabi dun, mga kapatid, touch me not, for I am not ascended to the Father. But go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father, your Father, to my God and your God. Ba't hindi siya hinawakan, Pastor? Alam naman natin yung gampanin, mga kapatid, di ba dun sa tabernacle? Kapag ang isang kordero, mga kapatid, ay kinatay, kailangan yan ay dalhin dun sa altar, kaya hindi pa siya mahawakan ni Mary, mga kapatid. Dahil ang mangyayari, iaakit siya, mga kapatid, sa altar, iiwan ang katawan doon, mga kapatid, magsisilbing hain, siya ibabalik, mga kapatid, doon sa mga disciples para sabihing tinanggap yung hain. Pwede nyo nang hawakan, ang kasalanan ay pinatawad na. Kaya kung sino man ang mananalangin sa pangalan ng ating Panginoon, ay tinatanggap, mga kapatid, yung kanyang panalangin. Kaya nung time na yan, mga kapatid, nagpapatotoo siya. Bumalik siya doon sa disciples, sabi niya, alam mo, nakita kami ng pangit na anghel, nakita ko ang Panginoon, pero hindi naniwala, mga kapatid, yung mga disciples. Kasi nangyari, parang na-disappoint sila, mga kapatid. Samantalang ang Panginoon ay meron lamang pinufulfill na scripture. Kaya mga kapatid, alam ng Panginoon yan. Kasi alam niya, mga kapatid, yung puso ng tao. Alam niya yung kaya lang nabitbitin ng tao, mga kapatid. Pero sabi din ng scripture, hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos ng isang kabigatan, mga kapatid, na hindi mo kayang pasanin. Binibigyan kanya ng isang bagay, mga kapatid, na kaya mo. Kaya mga kapatid, ang comfort ng Panginoon, inabot pa rin sila. Kasi si Mary, mga kapatid, naghahanap sa ating Panginoon. At yan ang magbubunsod, mga kapatid, kung hinahanap natin ang ating Panginoon, siya'y masusumpungan natin sa ating kalagitnaan. At yun ang nagbunsod kay Mary para makita niya ang ating Panginoon. Pag binaba mo, mga kapatid, yung pong scripture na kinot ko kanina, mga kapatid, ang sabi doon sa Mark, mga kapatid, chapter 16:12, after he appeared kay Mary in another form unto two of them as they walked and went into the country. Ito na yung kwento, mga kapatid, dun sa dalawang tao na naglalakad dun sa Emmaus, mga kapatid, na si Cleophas and unnamed disciple. Diba, minsan nalilito sila dyan na si Cleophas, si Simon ba yan? Hindi. Si Cleophas, mga kapatid, o Clopas sa ibang scripture, ay kaiba kay Simon Peter, mga kapatid. Dahil itong dalawang to, mga kapatid, ay galing dun sa tinatawag na other disciples ng ating Panginoon. Baybayin natin yung scripture, mga kapatid. Luke chapter 24. Amen. Verse 13. 24:13. Sabi dyan, behold, two of them went the same day, kaparehong araw, Sunday din yan, mga kapatid, to the village called Emmaus, which was from Jerusalem. About 60 furlongs. Ang 60 furlongs, mga kapatid, ay 7.5 miles or 12 kilometers. Sipin mo, walang sasakyan, mga kapatid. And they talked together all of these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Habang sila'y nag-uusap, mga kapatid, ang sabi doon, nag-uusap sila patungkol sa nangyari sa ating Panginoon, bagbag ang puso, nalulumbay, sumabay ang ating Panginoon sa kanila. At ang sabi doon, mga kapatid, and he said unto them, what manner of communication are these that ye have one another as ye walk and are sad? Alam ng Panginoon, malungkot sila eh. Hallelujah. 18. At isa sa kanila sa tagal, sabi dito 18, and one of them whose name was Cleophas, answering, said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem, and thou hast not known the things which are come to pass there in these days? Sabi nga, ikaw ba ay stranger lang dito? Hindi mo alam yung nangyari? Nang sabi dito ay, sumagot yung Panginoon, kumari, anong nangyari? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, tina mo? Kasi other disciples to, mga kapatid, ang tingin lang nila sa ating Panginoon, propeta. Pero ang merong correct na revelation, mga kapatid, si Peter, nang sabi niya, thou art Christ, the Son of the living God.
Pero mga kapatid, sinabayan pa rin sila ng ating Panginoon because they were part of the other disciples, mga kapatid. Sabi dito, and has not known things which was a prophet mighty indeed and the word before God and all the people. And how the chief priests and or the rulers delivered him and condemned him to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which who have been redeemed Israel beside all this, and today is the third day since these things were done. So, kitang-kita yung disappointment nila, mga kapatid. Na parang, namatay na ang Panginoon. Inaasahan namin, siya ang magtutubos sa amin dito, sa aming kalagayan. Pero mga kapatid, hindi pwedeng baliin ng Diyos ang kanyang pangako. Kung paanong sa panahon ni Joseph, mga kapatid, isang inspiration, mga kapatid, ang sinabi, at tunay na dadalawin kayo ng Diyos, umabot ng 430 years, pero tinupad pa rin ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya dito mga kapatid, sabi niya, yea, certain women, nagkwento sila, alam mo, meron ding mga babae sa amin na nagsabi, nakita nila ang Panginoon. Doon sa libingan, sabi niya, they found not his body. They came and saying that they had also seen a visions of angels which said that he was alive. And a certain of them which with us went to the sepulchre and found even so, as the woman had said, but him they saw not. Tingnan yung sagot ng ating Panginoon. Sabi niya, "O fools and slow heart to believe all the prophets have spoken." Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanya, "O mga taong haling at makukupad ang pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta, hindi baga kailangang si Kristo'y maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" Unti-unti mga kapatid ay kinukorek na sila mga kapatid dun sa kanila pong sinasabi mga kapatid o marahil damdamin dahil kailangan talagang matupad ang scripture. Kahit nga si Peter mga kapatid, sinaway ng ating Panginoon eh. Di ba sabi niya, ang anak ng tao talaga kailangan na mamatay. Sabi ni Peter, wag na wag mangyari. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Hindi si Peter, kundi yung spirito na nandoon mga kapatid. Kaya mga kapatid, sabi dito sa 27, at magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanya ang mga bagay tungkol sa kanila sa lahat ng mga kasulatan. So, nakalimot sila. Kaya nga mahalaga mga kapatid, alam mo, yung preaching is grace. Para ipaalala sa atin yung pangako ng Panginoon, para ituwid tayo dun sa ating mga maling gawi, para ituwid yung ating mga spirito na marahil mga kapatid, tumitigas na sa ating Panginoon, dahil minsan nakakalimot mga kapatid, bilang tao. At ang sabi dun mga kapatid, ay inabot sila dyan mga kapatid ng 12 kilometers. Nang sabi, nangusap ang Panginoong Jesucristo, naka-veil, ibang form mga kapatid, para hindi siya makilala. Pero mga kapatid, sa panahon na sila'y naglalakad mga kapatid, meron silang nakitang kung ano mga kapatid, dun sa lalaking sumasabay sa kanila. Nang sabi dun mga kapatid, nung dumating na sila dun sa pinakabayan mga kapatid, ay kanilang pinigil at sinasabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at kumikiling ng araw at pumasok siya upang tumuloy sa kanya. Kasi ang Panginoon, hindi siya gate crusher. Ikaw ang kailangan magbukas ng pinto sa ating Panginoon para makapasok siya. Kaya mga kapatid, nagkunwari siya, sabi niya, parang malayo pa yung pupuntahan niya eh. Pero hinihintay niya mga kapatid kasi meron tayong free will eh. Diba? Kailangan ikaw mismo ang mag-decide. Kaya nung makita nila at maramdaman nila na merong kakaiba dito sa taong ito mga kapatid, ay pinigilan nila siya mga kapatid at pinapasok siya. At ang sabi doon mga kapatid, umupo yung ating Panginoon, sabi at mangyari nang siya'y nakaupo nakasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay, binasbasan, ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. 31, at nang mga buksan ng kanilang mga mata, sila'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang paningin. At sila'y napagsabi, hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang kasulatan. May kung ano mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo mga kapatid, na na-recognize nila. Nasabi dun mga kapatid, alam mo, signature lang ng Panginoon yan eh. Walang ibang gumagawa niyan eh. Sino dito dumadampot ng tinapay tapos sa kape nagpipray? Tayo, pag nagpray tayo mga kapatid, talagang hindi mo hawakan yan eh. Di ba, magpipray ka kagad. Si Lord kasi ang ginagawa niya, dadampot siya ng tinapay, ibibless niya,
ibibreak niya, tsaka niya isa-serve. Unang-una lang nakita yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo dun sa feeding ng 5,000. Nang sabi dun mga kapatid, ganun din. Kinuha niya yung tinapay, tsaka yung isda. Ito'y pinanalangin niya, pinagputol-putol niya, sa kanya sinerve. Isang bagay mga kapatid na tanging ang Panginoong Kristo lamang mga kapatid ang makakagawa at nabuksan sila na ang Panginoong Kristo, yun nandoon sa daan. At doon lang din natin higit na makikilala at mag-aalab ang ating puso mga kapatid habang pinagpuputol-putol sa atin ng tinapay. Ang salita ng ating Panginoon na pinagpuputol-putol mga kapatid sa likod ng pulpitong ito. Na ang pinaka-sign mga kapatid na ang bindikasyon ng Panginoon ay nandyan, mag-aalab ang inyong puso. Pastor, paano pag di nag-alab? There is something wrong somewhere. Dahil kailangan mag-alab ang puso ng mga mananampalataya dahil hindi pastor ang nangangaral, hindi tao ang nangangaral, kundi ang Diyos, mga kapatid, ang nagpuputol-putol ng tinapay at ibinibigay sa inyo, mga kapatid, upang ma-recognize nyo na buhay ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Hindi siya Diyos na kahapon, siya'y hindi nagbabagong Diyos. Na kung ano ang kanyang ginagawa, mga kapatid, ma-identify natin sa pagputol-putol ng tinapay. Kaya mahalaga ang pangangaral. Kaya mahalagang mapakinggan natin ang kanyang salita upang matanggal ang tabing, mga kapatid, sa ating mga mata na nagiging hadlang upang makita natin siya sa ating kalagitnaan. Minsan inisip natin, parang kasing wala Panginoon eh. Baka may mali. Hindi mo na-recognize na ating Panginoon. Ito pa nga si Mary, blessed talaga siya, si Mary Magdalene, kasi tinig lang ng Panginoon, nabuksan siya ang Panginoon ito. Kasi marahil si Mary, di ba, sabi nga, nung time na nangangaral ang ating Panginoon Kristo, parang secret believer pa siya eh. Nandun lang siya sa gilid, nakikinig lang siya mga kapatid. Hanggang sa dumating yung kanyang time, na ang ating Panginoong Kristo ay hindi welcome sa isang piging, siya'y nandoon, naglagay ng langis, pinahiran ng paa ng ating Panginoon. At ang sabi, ikaw babae, sa dami ng iyong mga kasalanan, ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na. Hallelujah! Tinig lang. Bakit, pastor? I believe, hindi niya iwinawaglit yung kanyang pakinig sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya recognize niya, tinig ito ng Panginoon. Pero yung iba, kailangan dumating pa na himay-himayin. Diba? Kasi magkakaiba tayo ng kapahayagan sa ating Panginoon eh, yung level. Merong iba, through preaching, madali nilang makarecognize kasi sila rin mismo nagbabasa ng Biblia. Ang problema, dahil sobrang accessible ng Biblia at saka ng message, yung iba hindi na nagbabasa. Umaasa na lang sa pastor. Kung minsan, hindi rin makaamin kasi hindi rin nagbabasa ng Biblia. Hindi rin nagbabasa ng table. Pero mga kapatid, merong mga tao, mga kapatid, sa pangalawang bahagi na kapag pinuputol na ang salita ng Panginoon sa kanilang harapan, nakikita nila, ang Panginoon yan. Ang Panginoon ang nangungusap. At nakita nila mga kapatid, nung na-recognize na walang ating Panginoon. At sila'y nagpatotoo. Ang sabi ng scripture, hindi ko na mabasahin, pumunta sila mga kapatid, dun sa 11. So sino yung 11? Wala na si Judas doon mga kapatid. Pinuntahan ni Cleophas and unnamed man, mga kapatid, yung pong 11, para sabihin na buhay ang ating Panginoon. At ang sabi doon mga kapatid, habang sila nagsasalita mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, lumitaw ang ating Panginoon sa kanilang kalagitnaan. At nung sabi ng Panginoon mga kapatid, basahin niyo yung 36, same chapter. Sabi doon, at samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapa ay sumainyo. Pagdating ng 37, datapwat sila'y kinilabutan at natakot at inaakala nila nakakita sila ng isang espiritu. Di ba? Mga tao, ganito eh. Pag may namatay, gusto nila mabuhay. Pag nabuhay, natatakot. Di ba? Ang Panginoon ayaw nila mamatay eh. Pero nung nagbangon ng ating Panginoong si Kristo, hindi nila na-recognize. Kumbaga mga kapatid, natakot sila, mga kapatid. Sabi dito, and he said unto them, why are ye troubled? 38. And why do thoughts arise in your heart? Kasi yung pagkakasabi nga dun sa dalawa, kayong mga makukupad sa pananampalataya. Huwag na mabilang tayo ng Panginoon sa bahaging yan. Mga kapatid, sabi doon, tingnan niyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako nga rin nga, hipuin niyo ako at tingnan niyo sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at buto na gaya ng inyong nakikita sa akin. At pagkasabi niya ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang kamay at kanyang paa. 41,
Humingi pa ang ating Panginoon, sabi doon, at samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak, nagsisipanggilalas, ay sinabi nila sa kanila, meron ba kayong anumang makakain? Alam mo ang Panginoon, I believe yung tinig ng Panginoon, ay recognize nila dyan eh. Pero ba't hindi pa rin sila makasampalataya? Kasi mga kapatid, merong human emotion na tinatawag. Na ito yung nagiging dahilan mga kapatid para mas makita natin ng malawak ang scripture, maunawaan natin ang ating Panginoon, makita natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kasi natakot sila. Bagbag sila mga kapatid. Merong hindi pagsampalataya. Pero ang Panginoon ay patuloy na umaabot sa kanila dyan mga kapatid. Pag tiningnan mo yung 44, sabi niya, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, and all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets in Psalms concerning me. Eh, hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon sa 45, nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang mapag-unawa nila ang kasulatan. Kung meron pa rin mananampalataya dito, sa mensaheng ito, na hindi pa rin lubos ang pagkaunawa sa ating Panginoon, hilingin mo sa ating Panginoon sa gabing ito, buksan ka ng ating Panginoon, at makita mo siya sa ating kalagitnaan, mga kapatid, na nagmi-minister sa atin. Habang pinuputol ang tinapay, hallelujah. Kasi mga kapatid, alam mo, buhay din ng ministro, hindi rin biro eh. Parang yan din yung tinapay sa loob ng iglesia. Ang ginagawa, tinatawag yung ministro, sinasanctify ng Panginoon, tapos ibibreak sa trials, mga kapatid, para makapag-serve. Kaya wag din tayo magtaka, mga kapatid, bakit ang buhay din natin ay nasa parang kakatuwang bahagi, mga kapatid. Dumaranas tayo ng trials, may mga disappointments. Kasi nung kinuha ka ng ating Panginoon, gaya ng isang tinapay, kinuha ka niya, justification, binless ka niya, sanctification, pinuputol niya, mga kapatid, maging yung mga magagaspang na bahagi sa ating buhay para ma-serve ka, mga kapatid. Kasi hindi rin tayo makakapag-serve, mga kapatid, sa buhay na ito hanggat hindi tanggalin ng Diyos, mga kapatid, yung mga bahagi na hindi kamukha sa Kanya. Kaya mga kapatid, habang ang pangangaral, mga kapatid, ay nilalapag dito sa pulpito, kailangan magkaroon tayo ng realization. Kasi dito, mga kapatid, itinuturo ng Panginoon sa kanila, ba't kayo nalulungkot? Samantalang ito ang scripture na kailangan ma-fulfill, kailangan mamatay ang anak ng tao at kailangan mabuhay na ikatlong araw. Pero mga kapatid, dahil nga sa human emotions, mga kapatid, yun yung nagiging hadlang para ma-recognize natin na ang Panginoon ay gumagawa sa ating kalagitnaan kahit pa against ito sa ating pag-iisip. Minsan kinukulong natin ng Panginoon eh. Gusto natin dapat ganito gawin ng Panginoon para makita natin talagang mabuti siya. Pero mga kapatid, hindi lang natin lubos na nauunawaan pero ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Pastor, kahit ba dun sa pinaka malungkot na bahagi ng buhay natin, nandoon ang Panginoon. Diba? Kahit sa pinaka magaspang, pinaka mapait, nandoon ang Panginoon. Alam si Joseph, sabi dun, God was with him. Saan siya mapunta? God was with him. Kasi merong pinufulfill ang Panginoon sa buhay ni Joseph. At ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din, mga kapatid. Hallelujah. Nice ko mag-quote. Sabi niya dito, I just like that old song they used to sing. If Jesus goes with me, I'll go anywhere. Di ba? Madaling magpatotoo eh. Sabi ng Panginoon, ng prophet, we sing it, but I wonder if we really mean it. Kasi hindi biro yung dinaanan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, may pupuntahan ako. Sabi nga ni Peter, sama ako Lord. Sabi nga, alam mo yung pupuntahan ko, hindi mo pwedeng puntahan. Pero pagkatapos nito, makakasunod ka. Hindi niya naunawaan eh. Sabi niya, to my honest opinion, it won't be too long till you're going to be given a chance to prove it. So you better really be really sure, check up, take inventory, see if everything is just right. Napakaikli ng buhay natin, mga kapatid. Para masabi natin at mapatunayan natin, mga kapatid, yan sa ating Panginoon. Kaya pinakamainam, ngayon palang patunayan mo sa ating Panginoon. Hindi mo pagpapabukas yung paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi mo ipagpapabukas yung mga bagay na dapat ginagawa mo para sa ating Panginoon. Na habang tayo'y tumatagal sa paglilingkod, meron dapat tayong nare-realize. Hindi tayo binigyan ng pinakamataas na turo o mensaheng ito, mga kapatid, para lang maging pop-up. Para lang mas magaling tayo sa ibang denominasyon. Para lang mas magaling tayo sa iba.
tayo'y tinuruan mga kapatid para makapag-minister sa iba. At makita na ang yung token, yung life mga kapatid ay nandito sa atin. Kasi kahit gaano kataas ang isang turo, kahit gaano kalalim ang isang hiwaga na maintindihan natin, kung wala ang pag-ibig ng Diyos mga kapatid dito mga kapatid, wala rin pong kwenta ang lahat. Kasi ang pinakatinitingnan dito mga kapatid, yung life na nandoon sa message. Yun ang kailangang i-produce ng isang believer. Diba? Hindi ko sinasabi dito maging mangmang tayo, wag na nating alamin yung mga hiwaga. Pero mga kapatid, dun tayo sa pinaka-main thing. Kasi merong main thing na tinuturo ang mensaheng ito, mga kapatid. Diba? I believe, meron na rin kayo nare-realize dyan sa mga upuan ninyo. Babalik tanawin nyo ang buhay nyo, yung uri ng paglilingkod ninyo, yung ilang late ko kaya sa church. Hallelujah. Diba? Pag binasa mo yung John chapter 20, ang sabi doon, nung sinabi nilang nabuhay ang ating Panginoon, nagtatakbo yung mga disciples. Diba nandun si John, tsaka si Peter? Si Peter mga kapatid, nature niya, bida-bida yan eh. Diba? Leader eh. Diba? Pag may sinabi ang Panginoon, may sagot agad siya. Pero bakit nung papunta dun sa puntod, mga kapatid, ng ating Panginoon, ay naunahan siya mga kapatid ni John? Sipin niyo mga kapatid, ba't kaya siya nahuli? Makakasagot niya yung laging late mga kapatid sa gawain. Kasi si Peter, mga kapatid, habang tumatakbo siya, nare-recognize niya, nare-realize niya, dininay ko ang Panginoon ng 3 beses eh. Kasi dapat siya pinakamatulin mga kapatid. Kasi bida-bida nga siya eh. Pero habang tumatakbo, nare-realize niya, before resurrection, na-deny ko ang Panginoon 3 beses eh. Diba? Mga kapatid, kung mas lalong nakita natin na meron tayong pagkukulang sa Panginoon, kung mas lalong nanlalamig tayo sa ating Panginoon, mas mabilis dapat ang takbo natin mga kapatid sa gawain upang masumpungan natin ang ating Panginoon doon. Hallelujah! Hindi ka mapapalakas kapag ka lumalayo ka sa gawain. Diyan ka lang mapapalakas mga kapatid. Na ang bawat isa sa inyo mga kapatid ay ginaganap ang bawat gampanin mga kapatid upang lugurin ang ating Panginoon. Diba? Kasi meron talagang believer eh. Mga kapatid na minsan nagpapahuli kasi nga merong guilt sa puso. Convicted. Diba? Kasi experience ko din yan nun eh. Diba? Walang experience dito na hindi na-experience ng iba. Kaya nga wala tayong dito eh, magturo tayo, sino-sino mga kapatid. Lahat tayo may pagkukulang. Dati nga may kinorek ako eh. Sabi nga, alam mo, wala akong naging pagkukulang sa Panginoon eh. Alam mo, minsan nagkaroon kami ng kwentuhan, sabi ko, alam mo, kahit gaano pa tayo naglilingkod sa Panginoon, meron at meron tayong pagkukulang sa Panginoon. Diba? We encourage one another, mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, itong quote na ito mga kapatid, sabi ito, check up, take inventory, and see if everything is just right. Kasi magkakaroon ka lang din ng inventory kung merong realization. Na sa bawat preaching, title ng preaching ni Pastor, ano yung realization? Dapat laging may realization. Kasi tinatanong iba, paano ba talaga lalago sa Panginoon? Pagka hindi nahuhulog mga kapatid yung salitang naririnig dun sa puso mga kapatid, hindi talaga mag-grow. Pero kung ito'y papasok mga kapatid at malalaglag sa puso, meron at meron mga kapatid na paggulang sa ating Panginoon. Diba? Pastor, parang masyado ka naman legalist. Meron decreed season sa paglago. Yes, meron. Pero kung 10 taon ka na sa ating Panginoon, tapos tiyanak ka pa rin mga kapatid, Kristyanak ka pa din mga kapatid, there is something wrong somewhere. Kailangan lumalago ka sa ating Panginoon. Diba? Sipatin mo agad kung ano yung mali sa'yo. Kasi madaling tingnan yung mga bagay na tama. Pero mahirap i-deal mga kapatid yung mga bagay na mali. Pero pag nagawa mong i-deal yung mga bagay na mali, mas madali na lang tingnan yung mga bagay na tama. Hallelujah. Diba? Kasi ang desire natin dito, maging tama sa ating Panginoon eh. Kaya kung minsan, kinokorek tayo sa preaching. Diba? Pastor, grabe, dinaanan. Pero Holy Spirit yun mga kapatid. Diba? Minsan nga iniisip ko, baka mamaya, diba? Gusto ko mag-disclaimer mga kapatid. Hindi ko kailangan sabihin ito, pero alam niyo mga kapatid, pang-shampoo ang church na to mga kapatid sa napangaralan ko mga kapatid. At never ako nagtanong sa kung ano man ang problema ng isang church. Kaya kung meron akong dadaan ng pangangaral, yan ay pangungusap ng ating Panginoon. Diba? Mga kapatid, na ito'y pangungusap ng Panginoon sa atin. Kung ano yung mga dapat ituwid, dapat itama mga kapatid. Kasi prayer mo kagabi, Lord, turuan mo ko na makasunod sa kalooban mo. Nung tinutuwid ka sa preaching, ayaw mo. Diba? Sabi ko nga, ang humble na tao, mga kapatid, is also a teachable.
Pagka kinokorek ka mga kapatid, diyan mo makikita yung humble eh. Pag kinorek mo, tapos nag-submit, humble yan mga kapatid. Pero pagka kinorek mo, tapos biglang, nako mga kapatid, hindi ko alam kung anong spirito yan mga kapatid. And if you look in this blessed old God's book, it predicts these things to be. We're here at the end of the road. And friends, it behooves us, ibig sabihin, marapat, you to set down and take inventory of yourself and to be sure. Diba? Minsan dahil nagsasabi, rapture, alam nila yung rapture lahat. Ang tanong, handa ka ba? Diba? Sabi nga ng isang preacher lahat tayo gustong pumunta sa langit. Pero tanungin mo, sinong gustong mauna? Walang makasagot mga kapatid. Alam mo kung bakit? Kasi merong part sa puso nila nagtatanong, handa na kaya ako? Diba? Kaya hanggat may gawain, hanggat may pangangaral, ito'y biyaya ng Diyos mga kapatid para maihanda tayo. Diba? Minsan yung iba, nagiging complacent Yung tatlong bagay, di ba? Complacent, nagdi-drift away, nababurn out mga kapatid. Alam mo, tanging kagalingan lang mga kapatid sa ating Panginoon. Sa gawain mga kapatid. Kasi kung lalayo ka mga kapatid, lalo ka lang manghihina. Hallelujah. Sabi niya that each one of us should take inventory of our own experience and our own standings with God and see how we stand in His sight. Kasi mga kapatid, yung pag-i-inventory sa ating buhay mga kapatid, nagbubunsod din yan mga kapatid para i-work out ng Panginoon yung mga bahagi na hindi karapat-dapat sa atin. Kasi unang-una, kaya merong mga Christian na frustrated sa paglilingkod sa ating Panginoon kasi gusto nilang i-work out lahat sa kaparaanan nila. Kaya minsan merong mga mananampalataya hindi makabalik-balik sa paglilingkod mga kapatid. Kasi nga, condemn sila, merong tinatawag na complex, merong traumatic experience. Spirit po yun, mga kapatid. We are dealing with spirit. At ang makakapaggaling lang yan, makakapagpalaya sa iyo, ang Panginoon lang din. Kaya hanggat hindi ka bumababad, mga kapatid, sa gawain, sa pangangaral sa ating Panginoon, hindi rin makukorek yung mga spirito, mga kapatid. Di ba? Sabi ko nga dito, okay ka naman magsuot, mahaba naman buhok mo, pero bakit parang may umuusbong kang ugali na hindi tama? Yun yung kinokorek ng Panginoon Kasi yung gift, sabi doon ay, ito ay para i-correct yung mga spirit. Kaya binigay mga kapatid ang gift sa church. Sabi niya, nanalangin yung prophet, we would ask tonight that He would come and brood again over these people, sending forth His Spirit in every heart, condemning sin and sickness and bringing people to a realization that they are here for a purpose. Diba? And that purpose is just not to build homes, to plant vineyards, ride in automobiles, dress in good clothes, go to churches, but it is to worship Him. Diba? Kaya mga kapatid sa amin, naging inspirasyon dito pag kayo nananambahan, talagang all out Diba? Minsan kasi yung iba, nakasanay ng joyful yung kanta, tas bilang, ganun-ganun lang mga kapatid, solemn. Pumasok ng solemn, umupo ng solemn, umuwi ng solemn, namatay ng solemn mga kapatid. Walang kagalakan sa ating Panginoon. Hallelujah! Ipakita ninyo yung kagalakan sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo ang pinakamasaya mga kapatid na tao sa mundo. Dahil ang ating Panginoon ay buhay sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Gumagawa sa atin, kahit napakarami nating pagkukulang, tapat pa rin ang ating Panginoon. Hallelujah! And may this tonight with all hearts within us, worship Him in spirit and in truth. Grant it, Lord. Hallelujah! Diba? Ko isa pang mag-quote ng scripture mga kapatid. Balikan ko si Peter. Diba? Isa sa mga paborito ko itong mga kapatid na Bible character. John chapter 13 verse 36. John chapter 13. Alam ko para meron ata ko dito. Ayan. Yan. Sabi niya dito, Simon Peter, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Ito yung sinabi ko kanina. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon. Ngunit pagkatapos ay makakasunod ka. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. Di ba? Maraming ganyan Talagang all out. Pastor, bibigay ko buhay ko sa Panginoon. Tingnan natin, ano sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus, ang buhay mo bagay iyong ibibigay dahil sa akin? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi titilao kang manok hanggang ikaila mo ako ng makaikatlo. Kung si pastor may ganyang gift, discernment, di ba?
Pastor, kahit saan ka mapunta, talagang all out ako. Kahit iwan ka ng iba, mananatili ako. Tapos sabihin sa'yo ni Pastor, katotohanan, sinasabi ko sa'yo, brother, bago tumilaok yung manok mong panabong, ikakaila mo ko ng 3 beses. Di ba? Parang ma-open ka niyan eh. Mga kapatid, di ba? Sa ibang scripture, sa Matthew, paano yung pagkakasabi ni Peter? Salita ang Panginoon. Sabi niya, magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito. Sapagkat nasusulat, wala nang sinasabi ang ating Panginoon, kundi sapagkat nasusulat, it's always written, mga kapatid. Kailangan lang ma-fulfill. Sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat, pagkabangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. May bilin ang Panginoon. Kaya pagdating nung time na nandun sila Mary Magdalene, mga kapatid, sumagot yung anghel, di ba? Sabi niya, sabihin mo doon sa mga disciples at kay Peter, kasi si Peter yung kausap dito, na ang Panginoon ay magpapauna sa kanila sa Galilea. May bilin ng ating Panginoon. Minsan ganyan eh, may bilin si pastor, tapos ang layo ng isip, ang layo ng sagot. Kasi ang sagot ni Peter, sabi niya, datapat sumagot si Pedro sa kanya, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako'y kailanman ay hindi magdaramdam. Oh, bida-bida na naman, mga kapatid. Diba? Alam mga kapatid, merong mas higit dun sa ating mga sinasabi. Mas higit mga kapatid, una tayong magsalita, gawin na lang natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi mahirap mga kapatid magsabi, mamaya hindi mo matupad eh. Hallelujah. 34. Sabi na naman ng Panginoon, no? Sinasabi ko sa kanya, sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo ako ng makaikatlo. Siguro kung ako masabihin niya, matitisod ako mga kapatid. Di ba? Tingnan pa natin sa ibang scripture. Sa Mark, di ba, inulit ng Panginoon yan, na sasaktan niya yung pastor, magangalat yung tupa. Sabi niya ay, pagbangon ko, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Pero si Peter, sabi niya, datapot sinabi sa kanya, bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. Pero ang Panginoon, sabi sa kanya, kasi ito, binubuo natin yung kwento mga kapatid, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok, ay nang makalawa, ay ikakaila mo ko ng ikatlo. Pero tingnan niyo mga kapatid, yun dun sa Book of Luke. Kasi ito yung kompleto mga kapatid eh. Di ba, minsan iniisip natin, si pastor sobra naman ang dikdik sa akin, si pastor sobra naman makakorek sa atin. Alam mo, kahit nga sa pastor eh, minsan mas strict, yung yung sa pamilya eh, di ba? Pero kasi syempre mga kapatid, alam mo, gusto niyang lumago ka mga kapatid sa ating Panginoon. Sabi dito mga kapatid, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya ng gaya ng trigo. Ito yung buong kwento. Pero sabi, datapot ikaw, ito'y pinamamanhik ko na huwag magkulang ngayong pananampalataya at ikaw, kung makapagbabalik kang muli, ay pagtitibayin mo ang iyong kapatid. Si Peter, hindi lang sinabihan ng ating Panginoon, pero meron din siyang nakita kay Peter. Mga kapatid, na isang bagay nang sabi doon, but I have prayed for thee that your faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Kasi unang tumayo mga kapatid, nung bumagsak ang Espiritu Santo sa kanila, si Peter, na hindi man lang maisulat ang kanyang pangalan. Kasi meron nakita ang ating Panginoon. Kaya sabi nga rin, alam mo, talagang may kagalakan mga kapatid na binitbit ng ating Panginoong Kristo, yung krus mga kapatid dun sa Kalbaryo, kasi alam niya, merong conversion na mangyayari kay Peter. At ganyan ang halaga ng bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Diba, mga kapatid? And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both in prison and in death. Pero sinabi pa rin ng Panginoon sa kanya, bago makatilaok ng ikalawa, sabi doon ay ikakaila mo ko ng 3 beses. Alam naman natin bakit niya nagawa ikaila ang ating Panginoon? Fear. Pangalawa, kasi wala pang baptism of the Holy Ghost. Kaya kayo mga kapatid din natin sa pananampalataya na marahil sumasablay-sablay pa rin, baka wala pang Holy Ghost yan. Kaya meron pang ganung bahagi. So maging matiisin tayo sa bawat isa. Ikaw naman din, napasablay-sablay sa ating Panginoon, nagkakalat mga kapatid, hilingin mo sa ating Panginoon, puspusin ka ng ating Panginoon. Hindi pwedeng Kristyanak ka pa rin mga kapatid hanggang ngayon. Ang tagal mo na sa ating Panginoon. Diba? Kasi ang desire natin, maging tama sa ating Panginoon. Mga kapatid. Hallelujah.
Diba? And now tonight, sabi ng prophet, I stand here speaking, saying, you're the same lovely Jesus working in your church today. May this church tonight receive as it was the disciples who came from Emmaus. And there was something that you done there at Emmaus, just broke that bread. Ano yung tinutukoy niyang bread? Yung salita. Kasi ini-expound niya mga kapatid. After walking with them all day and didn't recognize you. Ini-expound na yung salita sa kanila, hindi nila na-recognize sa ating Panginoon. Pero nung patapos na yung araw, mga kapatid, at umupo ang ating Panginoon, pinakita, demonstration, pinuputol yung tinapay, mga kapatid, doon nila na-recognize ang ating Panginoon. Minsan, mga kapatid, sabihin, alam mo, Pastor, na-bless kami sa preaching mo. Hindi lang sapat, mga kapatid, na nag-aalab ang ating puso. Bayaan nating ang Panginoon ay makapasok dyan, mga kapatid, para magawa niya ng ilang ulit yung putol, mga kapatid, at patuloy na mag-alab yung ating puso. Di ba, hindi sapat na nabibless lang tayo sa isang gawin. Kailangan masumpungan ng ating Panginoon dyan. Hallelujah. Minsan hindi natin na-recognize yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay kasi nga dahil dun sa human emotion. Pastor, ba't kasi pinapahintulot ng Panginoon? Minsan tinitingnan niya paano tayo magre-react, mga kapatid, sa mga bagay. Sabi niya pa, the day from the first morning of resurrection, you done things. Something there, you got them in the room. You done something just different from what other man do. Kasi ang Panginoon lang nakagawa nun, mga kapatid eh. And they recognize it was you. Diba, inisip natin, minsan pag merong mga bagay na nangyari sa atin, alam, Panginoon ang gumawa niyan. Tipong masasagasaan ka na, nakaligtas ka pa rin. Wala ka ng bigas, merong biglang bigas na dumating. Ang Panginoon yan, mga kapatid, na kumikilos sa atin, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, hindi talaga tayo pabayaan, mga kapatid. Sabi niya, and do something just like you did after the first resurrection when Cleopas and them were looking at you. They walked with you all day and they didn't know you. And then the way you did something, just like the way you used to do when you were here on earth, they recognize it was you after your resurrection and you vanished out of their sight. Maraming ginawa ang ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Diba, sa dami ng testimony natin at lahat, mga kapatid. At kailangan, mga kapatid, kapag merong mga bagay na marahil nagbubunsod sa atin para ma-disappoint, mga kapatid, alam mo, ang Panginoon sa kabila, mga kapatid, ng ating bagabag, lumilitaw siya sa ating kalagitnaan. Kasi sabi doon, malungkot yung dalawa eh, na naglalakad, pinag-uusapan ng ating Panginoon, pero dumating siya doon, mga kapatid, para i-comfort yung dalawang tao, mga kapatid, at i-correct sila doon sa kanilang nararamdaman. Di, kailangan ma-fulfill ang scripture na to. Mula doon kay Moses, sa mga propeta at sa mga panahon na ito, kailangan maganap. At unconsciously, mga kapatid, sinabi ng dalawang tao, hindi ba't yung ating puso'y nag-alab habang siya'y nagsasalita sa atin at naglalakad tayo, binubuksan niya ang mga kasulatan? Diyan din natin makita, mga kapatid, at masukat sa buhay natin, mga kapatid, kung totoo bang nakapasok ang Panginoon. Kasi baka mamaya, mga kapatid, hanggang doon lang tayo sa Emmaus lang, mga kapatid. Kailangan papasukin natin siya, mga kapatid. Hanggang sa ang Panginoon, mga kapatid, patuloy na magputol ng tinapay sa atin. Kasi bawat scripture, mga kapatid, talagang kailangan pong ma-fulfill yan. At bawat mananampalataya, merong bahagi, mga kapatid, na kailangan ma-fulfill sa'yo. Kasi tayo, mga kapatid, ang pinaka-manifestation, mga kapatid, ng salita sa ating panahon. At ang buhay ng ating Panginoon, mga kapatid, ang dapat ma-express sa buhay natin. Sabi niya, look how beautiful, look at this, Christ among the sad and broken-hearted. Sino yung sad and broken-hearted dito, mga kapatid? That's where He goes amongst those that sad and broken-hearted. Hindi lamang siya dun sa mga malalakas, mga talagang valiant soldier, kahit dun, mga kapatid, sa mga mahihina, kahit dun sa nalulumbay, dun sa mga broken-hearted, dumarating ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. They were going along with the darkest hour that they have ever seen, and all their hopes was gone. They have been put out of the church, the synagogues, because they believe on Him. Diba? Yan yung itsura ng mga apostles. Dahil naniwala kayo sa Kristong yan, hindi na kayo tatanggapin dito sa mga sinagoga. Ibig sabihin, parang hopeless sila eh. Kaya parang justifiable, mga kapatid, na nandun sila't nagluluksa. Pero sabi, mga kapatid, sabi, because they believe on Him. And now He, who they had trusted, was dead. And some women had come around with a little story about some vision. They had seen angels. At sabihin, tell His disciples He would meet them in Galilee. Bili ng Panginoon yan.
But oh, they couldn't believe that. They were broken-hearted and sad, crying. And then, sabi dyan, and there the lovely Jesus appears among the broken-hearted. Huwag mo isipin, siguro kasi ang Panginoon lilitaw lang dahil siguro kasi sila brother talagang matapang sa... Hindi, mga kapatid. Kung ang isip at ang puso natin, mga kapatid, nakatuon sa ating Panginoon, kahit tayo'y humihibik, kahit tayo nalulumbay, darating ang Panginoon doon. Para i-comfort tayo, para abutin tayo, mga kapatid. Kasi merong pangangailangan ng tao na lalim, na tanging ang Diyos lang ang kayang umabot, mga kapatid. Diba, minsan kahit anong payo mo sa tao pero ang Panginoon ang mangusap sa Kanya sa pamamagitan ng tinig, marahil sa pamamagitan ng pagputol-putol ng tinapay ng Scripture, o marahil bigyan ka ng unawa ng Diyos para maunawaan mong kailangan ma-fulfill yung mga Scripture. Sabi niya, another thing, it was the first Easter morning. Jesus, the resurrection of all life, was alive and amongst the springtime, among the whistling of the birds, among the bird bringing forth of the new flowers. The resurrected Jesus was in the springtime also coming forth the resurrection. How that he walked along there with them. Diba? Sumabay siya doon. And begin to talk with them, telling them that now you ought to believe what the prophet said. You ought to believe what all the Scripture has been outwritten concerning Christ, how He must suffer and rise again on the third day, and so forth. Ipinaaninaw, ipinaaalala sa kanila, mga kapatid, yung Scripture para ma-recognize nila, mga kapatid, na kailangang maganap yun. Ito'y para din naman sa kanila. Well, they were too broken-hearted. Minsan, ganyan minsan hingi ng advice. Tapos hindi nakikinig sa advice. Mga kapatid, may mga taong ganun. Pero minsan kailangan mo silang abutin kung saan sila nanggagaling. Pag nagawa nating mailagay yung ating mga paa sa sapatos ng iba, magiging less judgmental tayo. Mas magiging less critical tayo, mga kapatid, sa mga bagay. At mas lalo tayo makapaglingkod ng tama sa ating Panginoon. Hallelujah. After a while, after he began to speak, there was something about this man that spoke a little different from other man. Kasi ibang ating Panginoon He wasn't average line of men. There was something about him that seemed to have a deep sincerity. There was something about it that had a meaning, and he began to explain about the Scriptures. He was a Scripture teacher. That's how the prophet said that Christ would die and rise again on the third day, how their hearts begin to burn with them, something was taking place. Nung hinihimay na sa kanila yung salita ng ating Panginoon, unti-unti na-i-encourage na sila sa ating Panginoon na ang lahat ng mga bagay na ito na mistulang parang madilim na ay pinahihintulot ng Diyos para sa isang dakilang layunin. At sapat yan na dahilan, mga kapatid, para magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin, kailangan maganap ang Scripture. Kailangan maganap ang programa ng Diyos. Kailangan maganap ang mga bagay na yan, mga kapatid, dahil merong layunin yan sa dulo. Hallelujah. And they journey on, sabi niya, they talked through the day. Now they was about few furlongs, yung 12 kilometers, about a mile and a half from Jerusalem. Where they going? Slowly walking along, right with the very resurrected Jesus Christ, and didn't know it. Ikaw sabi mo, mararecognize ko agad, si Lord yan. I doubt na mararecognize mo ating Panginoon yan kasi nag-veil talaga siya dyan, mga kapatid. Hallelujah. At sa panahon natin, nag-veil pa rin siya, mga kapatid. Nagtatago pa rin siya sa laman, mga kapatid. Kaya naalala yung 10 temptation, kung ano yung ating response, mga kapatid, dun sa gift na binigay ng Panginoon sa inyo, yun ang ginagawa niyo sa ating Panginoon. Kung paano ang response natin dun sa mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin, yun ang response natin sa ating Panginoon. How many times that He sat in the seat with you? I believe, ang Panginoon minsan tumabi sa'yo, mga kapatid. How many times He has stood with you in the hours of your trials and troubles and you didn't recognize it? Minsan sinasabi natin, ang bigat ng trials na to, parang wala ang Panginoon. Pero nandun siya. Dahil lagi siyang nandoon, presente siya, mga kapatid. Ika'y kinocomfort ng ating Panginoon. Isipin mo, dumaan ka sa trials, ba't nandito ka pa din? Biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, how many times He was at the wheel when you almost was killed in the accident?
You just did the accident or something and you didn't recognize it was Him. Hindi natin na-recognize pero nandun siya, mga kapatid. Hindi niya tayo iniiwan. Naglalakad siya, mga kapatid. Kasama natin sa Emmaus, mga kapatid. Hallelujah! Nandoon siya. At marahil nandito ang inyong pastor, hinihimay sa inyong salita, nare-realize nyo, hindi pala ako iniwan ng Panginoon, naging mabiyaya pala ang Panginoon, pinagaling ako ng Panginoon, pinatawad ako ng Panginoon. Nandoon siya, mga kapatid. Glory to God. How that He was with you when the barrel was empty and the cruse was dry. Pastor, wala na kaming bigas, wala na kaming makain, pero nandun ang Panginoon. And there was nothing for the babies. How the man come and set them groceries down at the door. Bigla daw mayroong grocery dun sa pintuan ninyo. Pero alam mo, recognize mo, ang Panginoon yun. Kasi walang ibang pwedeng gumawa niyan. Ang Diyos, ang God miracle worker, mga kapatid. Siya, identify natin sa Kanya, signature na yan. Na kapag merong isang bagay, mga kapatid, na hindi kayang gawin ng tao, ang Diyos yan. Mga kapatid, sa ating kalagitnaan. Hallelujah. That was Christ. He is alive today. He is not dead, but He lives. Hallelujah. Nandiyan siya, mga kapatid. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Nananatili siyang kumikilos sa atin at pinagpuputol-putol ang salita sa atin, mga kapatid. At doon lang natin makikita yung ating posisyon. Pag binasa mo sa dulo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, pinakita ko ito dahil ito talaga yung fulfillment ng Scripture. At hintayin niyo ako doon. Ito na, itutuloy niya ng mga kapatid hanggang doon sa upper room. Kasi hindi sapat, mga kapatid. Diba, sabi ng Panginoon, hindi ko maalala yung Scripture. Sabi niya, mawawala ako. Pero cheer up, sabi niya, diba, I have overcome the world. Diba? Parang kung ako siguro yun, sabihin ko sa Lord, anong cheer up, Lord? Iiwan mo nga kami. Diba? Ang daming tribulations, ang daming trials, ang daming persecution, Lord. Tapos iiwan mo kami, sabi mo, cheer up. Pero sabi ng Panginoon, di ba, isusugo ng Ama yung mga aliw. Hindi na makasasapat na naririto lang ako sa tabi ninyo. Ako'y kailangang manahan sa inyo. At sa lahat ng mga bagay na kakaharapin nyo, ako ang una nang nagpanagumpay. Kaya ang Panginoon ang siya magtatagumpay, mga kapatid, sa lahat ng bagay na meron tayo, hindi natin problema. Ang Panginoon ang gagawa, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. Kaya pala sinasabi niya, cheer up. Di ba sabi ng prophet, He is a conqueror. Na-overcome niya na lahat, mga kapatid. Kaya wag mo sabihin, di ko ito ma-overcome, pastor. Di ko pa rin to. Ang Panginoon ang siyang mag-overcome, mga kapatid. Bayaan mo lamang buksan ang pinto, papasukin mo ang ating Panginoon, patuloy niyang himayin ang kanyang salita sa iyo, mga kapatid, at ma-recognize mo ang Panginoon niyon, mga kapatid. Glory to God. Kasi mga kapatid, marami tayong trials, marami tayong testing, struggle sa buhay na ito, mga kapatid. Pero kailanman hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Nandoon siya, kahit doon sa sad and broken-hearted, mga kapatid. Huwag lang tayong magsawa habang pinuputol lang tinapay sa atin, mga kapatid. Makita natin ang ating Panginoon. Kasi pag binaybay mo pa yung mga scripture, mga kapatid, sa New Testament, pinagpatuloy nila yun, breaking of the bread. Kaya nga may communion tayo, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, mas marirecognize na natin, mga kapatid, yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Sa likod ng pulpitong ito din, mga kapatid, sa inyong sariling pastor, sa lahat ng ginagamit dito, musicians, tech, mga kapatid, ang Panginoon nandiyan, mga kapatid. At ang tanging paraan lang, mga kapatid, para ma-recognize natin ang kanyang presensya, mga kapatid, maaari yung tatlong bagay: sa tinig ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng kanyang salita, o marahil, mga kapatid, ang Diyos na mismo, mga kapatid, ang magbukas ng unawa sa iyo. Sabi, wala tayong tatanggaping anuman, libang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, kung ano pa ang kailangan natin, nawa buksan ng Diyos ang ating isip, ang ating mga mata, mga kapatid, upang makita natin siya sa gabing ito, mga kapatid. I believe naramdaman nyo siya at hindi ba't nag-alab ang inyong puso nang marinig nyo, mga kapatid, ang mga salitang yan na mula sa ating Panginoon. I believe, mga kapatid, meron at meron, mga kapatid, spark dun sa puso natin. Kasi merong seed dyan eh. Hallelujah. Kaya marahil, hindi ko alam kung paano puputulin ito, mga kapatid. Marahil tayo tatayo, mga kapatid, at manalangin na lamang sa Panginoon upang pasalamatan siya sa kanyang mga salita. Kung meron man tayong mga desire, panalangin sa gabing ito, ay sabihin nyo sa ating Panginoon, mga kapatid, at siya'y tutugon sa pinaka-espesyal na paraan.
na malaman nating ang Panginoon yun. Hallelujah. Let us pray. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila sa lahat, muli Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita, sa pagputol-putol, Panginoon, ng mga scripture na ito, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang aming nakita, naramdaman, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy na umaabot, Panginoon, sa bawat anak mo. Patuloy, Lord, na nagpapagaling sa bawat karamdaman. Patuloy na nagpapalakas, Lord, sa mga nalulumbay. At maging, Panginoon, ipinapaaninaw mo sa amin ang mga pangako mo, Lord, upang kami makapagpatuloy, Panginoon, ng may kasigasigan, Lord, sa paglilingkod. We pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos, Lord, sa buhay ng bawat isa. Kung meron man kaming mga pagkukulang, kung meron man kami mga pagkakamali, Lord, tulungan mo kami, O Diyos, na bitawan ang mga bahaging ito, Panginoon. At bayaang ikaw, O Diyos, ang siyang trumabaho, Panginoon, sa amin. Pagkat kung kami lamang, Lord, wala po talaga kami magagawa bilang tao. We pray na ano man ang mga prayer request, Lord, ng iyong mga anak sa dakong ito, kagalingan man, pangangailangan man sa pananalapi, mga material, kalakasan, Panginoon, sa katawan o marahil matagal nang hinihiling sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na habang sila, Panginoon, ay nananalangin at lubos ang pagsampalataya sa iyo, ay ipagkaloob mo, Panginoon, ang ninanasa, Lord, ng kanilang mga puso. Ingatan mo ang bawat isa, maging, Lord, ang pastor sa lugar na ito, Pastor Ron, Sister Fleda, Princess at Pastor David, Lord, sa dako, Lord, ng probinsya. Ingatan mo rin sila, Lord, kung paano mo si dinala, Panginoon, sa probinsya, ganun din ay iuwi mo sila, Lord, ng maayos at ligtas sa dakong ito. We pray, Lord, sa pansamantalang paghiwalay din, Panginoon, na ipagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, at manatili ang mga bawat pinagputol-putol na tinapay, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Muli, Lord, maraming salamat. Sa namin kinukumit po ang lahat, Panginoon, na may pasasalamat at papupuri sa iyong dakilat matamis sa pangalan aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Brother